Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli po, Panginoon, ay nagkasama-sama kami magkakapatid. Lord, guide mo po yung aming pag-aaralan ngayon. I-open mo po yung aming mga Holy Spirit, Panginoon. I-open po, Panginoon, yung aming mga puso, aming mga mata, aming mga tenga, Panginoon, upang makaunawa sa iyong salita. Kung ano po yung ay pag-uusapan ngayon, Lord, kung ano po yung ituturo ni Pastor Tim, naway matanin po sa aming mga puso. Sa pangalan yun ng Jesus. Amen. Amen. Hello, Pastor Tim. Pwede na ikaw mag-umpisa. Hello po sa inyo, dear members, Jesus King of Kings. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Good afternoon po, Pastor. Pagpasensya nyo lang po, kanina po ako medyo nagtatagal ng mga gamit ko po kasi hindi po talaga ako sanay dito sa ginagawa natin. Mas nadaig pa po ako ni Pastor Efren saka ni Pastora Cora. Amen. Ayun, anyway po, nasanay na po ngayon. Thank you, dear God. Brother Rico, marami pong salamat, Kuya Rico, sa prayer mo. Amen. Talaga po tayo ay naniniwala. Lahat po ba clear naman po? Kung sakali pong hindi clear, normally po yung ginagawa po ng mga anak ko, nagta-thumbs up lang dun sa teacher nila para makita po nung moderator kung talagang kung may problem. Amen. So, kung sakasakali naman po. Amen. Hallelujah. Sige po. Naatasan po ako ni Mami, ni Pastor Cora po na mag-share po today. And then napansin ko po nung mga nakaraan dahil tinignan ko din po yung discipleship na meron daw po pala kayong character series. Tama ba, ma'am? May character series na ginagawa na regarding po dun sa mga Bible character. And then nung sinabihan po ako ni ma'am kung pwede daw po ba ako magturo. Tapos sabi ko, sige ma'am, no problem. But sino bang Bible character yung napupusuan mo? Medyo hirapan ako ni mami kay Apostle Paul daw. Yes. Normally po, madaling kumuha ng mga lesson sa Bible character kapag story. Kaya lang po pag Apostle Paul, ang meron tayo mga letters niya, kanyang mga tawag po dito, yung po mga sinulat niya sa mga iba't ibang churches and rarely sa stories. But nung sinabi ko po, sige ma'am, no problem, I would go on ahead. Meron na po ako in my heart na nasa, parang gusto ko pong i-share. And then nung andun na po ako, and I was just studying regarding po kay Apostle Paul, may lumalabas po pala na meron po palang trait itong si Apostle Paul na medyo hindi ganun ka-familiar ang bawat isa. Parang pag sinabi mo sa kanya na, pag sinabi mo na ito ang trait ni Apostle Paul. Pag inisip po natin parang si David, ang trait niya is worship. Pag sinabi po natin na kapag ang trait niya is yung covenant, faith, parang kapag pinag-usapan si Abraham, ang pwede niyo pong sabihin is ang character niya is faith. Pag pinag-usapan po natin si Apostle Paul, normally, ang trait na nakikita natin sa kanya is revelation, grace. Pero nung pinag-aaralan ko po itong kay Apostle Paul, I was really surprised dun po sa aking nakita. Parang sabi ko, Father God, ang ganda. So, without further ado, basahin po natin siya. Amen. Ako po ay nag-go by faith kasi nakikita ko lang po sa inyo is may names, tapos yung tawag po dito, aabit po ng mga pictures. Yung iba, hindi ko pala kung naglalag na o hindi. But we will just go on. Amen. Pwede ko po ba kayong maanyayahan? I-present ko po. Wait lang po Wala. Ito, ma'am. Okay. Grace. Alright. So, lumabas na po ba? Ephesians 5. Alright. So, it's Ephesians 5:15 to 21. Amen. Namimiss ko po na po yung church. Namimiss na po namin kayong lahat.
Sad to say lang po na nung nagkausap po kami ni Pastor, parang ito pong 2021, parang hindi pa po niya nakikita na talagang fully magbubukas po yung ating church. So, kinausap niya po ako, kinausap niya po si Mami na ang gagawin po natin is magkakaroon daw po. Tutuloy po natin itong ating mga Zoom meetings. Pero at the same time po, magkakaroon daw po tayo ng mga house churches kung saan po tayo ay magkikita-kita as a group. So kami pong mga young people, nagsisimula na po. Meron na pong katarungan chapter dito po sa bahay po namin. Amen. So, pero namimiss ko na po kayo. And para po hindi niyo po masyadong mamiss, nagpagawa po ako kay Sister Grace nung PowerPoint presentation natin. Amen. So, ito po yung babasahin natin regarding kay Apostle Paul. Amen. Sabi po dito, ito po yung sinulat ni Apostle Paul. Sabi niya, "Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit." Amen. Speaking to one another in psalms. Amen. May pag-asa po dito si Mami. Saka po yung pong the rest po ng mga ladies. Ang sabi daw po dito, speaking to one another in psalms. So, kung hindi niyo daw po kayang katahin yung psalms, isalita na lang. Amen. Bigkasin niyo na lang daw. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. Amen. So, ito po yung dito ko po gusto simulan yung ating pong character study regarding Apostle Paul. Now, sabi ko po sa inyo, when I was studying si Apostle Paul, I was surprised na napakadami po palang word na paulit-ulit na sinasabi po si Apostle Paul regarding giving thanks. And alam niyo po, I was nung tinype ko po yung thanks doon po sa digital Bible ko, makikita niyo po na ang dami. Na for every church na ipapadala ni Apostle Paul, ang dami niyang sinabi. Pabalikan po natin itong ating binasa. One example po na sinasabi ko is this. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, sabi po, "Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you." Now, it's amazing po na from Apostle Paul, the Apostle of Grace, ang sinabi niya, will daw. Di ba po tayo po mga believers, tayo po ay, we want to know the will of the Lord. Di ba pag meron po tayong gagawin, Lord, gusto ko malaman ano ang iyong kagustuhan para sa akin. Yun po yung word na will. Parang ano ang will mo sa buhay ko. And it's surprising na ang sabi daw po, ang will daw ni Lord sa atin, magpasalamat daw sa lahat. Amen. Si Apostle po yung nagsabi nun, magpasalamat sa lahat. Another verse po na gusto ko pong pansinin, medyo ipo-forward ko lang po kasi po ako po ay naka-prepare po to. Dito ko po namimiss si Ate Grace na live. Saka po si Sarah, nakikita ko si Sarah dyan. Right? Na live, nagbibigay po ng message. Sabi po sa 2 Corinthians 4:16, ito po yung sulat po ni Apostle Paul sa believers. Sabi, "Therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing. Yet the inward man is being renewed day by day." Tita Grace, mali ka yata nang nilagay. Pagpasensya nyo na po mga kapatid, andito po. It's found po sa 2 Corinthians 4:15. Amen? Ang sabi po is this. Sabi po, 2 Corinthians 4:16. Sabi po, 4:15. "For all things are for your sakes, that grace, having spread through the many, may cause thanksgiving to abound to the glory of God." Amen. Gusto ko po yung sinulat ko dyan, binulet point ko. Sabi, grace causes thanksgiving. Grace causes laughter. Grace is light. So sabi po Apostle Paul, "For all things are for your sakes, that grace, having spread through the many, may cause thanksgiving to abound to the glory of God." Last po na verse, para gusto ko pong patunayan po sa atin na grabe, parang nag-a-abound po yung pasasalamat kay Apostle Paul.
by showing po sa inyo yung alam po natin na verse sa Philippians chapter 4. Sabi po sa Philippians chapter 4 is this, verse 6. Sabi po, be anxious, hinighlight ko po, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Sabi po kanina nabasa natin na si Apostle Paul daw ang sinabi niya na ang will daw ni Lord para sa atin ay magpasalamat. Tapos ngayon naman ang sabi, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Sabi ni Apostle Paul, siya na nagsusulat. Mamaya po kasi po, hindi po ito magiging character study kapag hindi natin ito nakita in practical application kay Apostle Paul. But for now, ito po yung gusto kong sabihin sa inyo na I was surprised. I was really literally surprised nung makita ko po na ang daming beses lumabas na si Apostle Paul po ay sinasabi niya, be thankful. Tayo ay maging mapagpasalamat. To the point nga po na ito daw po ang kagustuhan ni Lord para sa atin. Now, going back po doon sa ating kanina, isa-isa yung himayin po natin yung sinasabi ni Apostle Paul para po maintindihan po natin ng matindi. Sabi po doon sa Ephesians, amen. Pasensya na po, first time ko lang po dinownload itong PowerPoint. Sabi po is this, therefore, do not be unwise. Balikan po natin Ephesians chapter 5, 15-21. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Hindi lang po namin na-i-prepare, pero po, nagsimula po kasi sa verse 15. Sabi po sa verse 15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Amen. Sabi po ni Apostle Paul, even nung panahon pa lang niya, it was around 2,000 years ago, sabi daw po ni Apostle Paul, the days are evil. So, even today, especially ngayon, 2020, pandemic, kaya po natin sabihin, the days are evil. Ang sabi po ni Apostle Paul, since the days are evil, tayo daw po ay lumakad ng maayos. Amen? Sabi daw po tayo ay lumakad ng maayos, tayo ay lumakad ng may wisdom at ma-redeem yung time. Paano ka daw lalakad ng maayos? Ang sabi, ang maintindihan mo, ikaw daw ay lalakad ngayon ng maayos dito sa panahon na evil ang day, sa pamamagitan ng naiintindihan mo ano ang kagustuhan ni Lord para sa iyo. Ano daw ang will ni Lord sa iyo. So iniisa-isa natin. Una sabi ni Apostle Paul po, ngayon daw po mga araw na to, evil day. The days are evil. And then para daw po tayo makalakad ng maayos, hindi daw po tayo tulad ng ibang mga nasa mundo na nahihirapan, tayo daw po ay lumakad ng may wisdom. Paano daw po tayo makakalakad ng may wisdom? Kapag naintindihan mo ang kagustuhan ng Diyos. What the will of the Lord is. So ano daw ang will ni Lord? Ayan, verse 18. Sabi daw po, huwag ka daw maging drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Ano po, it's another wonderful lesson na alam niyo po, in everything, kailangan po tayo be filled with the Spirit. In anything po na gagawin natin, the Holy Spirit must lead us. Alam niyo po yun, nung na-remember ko po nung meron po ritong mga nag-overnight na mga girls po ni Ate Grace, napunta po kami doon sa papaano mo anong stand ng church regarding sa pagtatrabaho abroad, pagpunta sa abroad. Alam niyo po, ang pinakasagot lang talaga is to be led and be filled with the Spirit. That's how we walk in wisdom. But ang sumunod is this. We walk in wisdom by speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. Could you imagine this po, mga kapatid? Ang laki daw ng wisdom when you are always singing songs. You are speaking psalms. And imagine po, pag may problema ka pinagadaanan, instead na murmur and complaints. Ano ba yan yung nangyayari? Ang gusto daw po pala ng Lord, sabi, understand what the will of the Lord is. Ang will daw ni Lord is speak out mo yung psalms. So kapag meron ka daw pinagdadaanan, instead na mag-murmur, mag-complain, alam niyo po, the best is, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. Kasi bakit daw? That's wisdom, to speak in psalms. Speak to one another in psalms and hymns. Alam niyo po yung hymns, it's from the Hebrew word hymnos. Ang ibig sabihin po ng hymnos, to celebrate the Lord. Every time daw na ikaw ay nag-hymn,
Ito daw ang ibig sabihin nun. Parang you celebrate the Lord. So, balikan po natin sinasabi natin. Sabi ngayon daw po na days are evil. The Lord wants us to walk in wisdom. How do we walk in wisdom? By being filled with the Spirit. How do we walk in wisdom? Speaking to one another in psalms. And how do we walk in wisdom? How do we walk according to the will of the Lord? Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. One of the best ways daw po para daw po lumakad ngayon sa days na evil, to give thanks always. So kung meron mo po akong nakita about Apostle Paul, is that he is, alam niyo po yan, a thankful Paul. Yun nga po yung title natin, Thankful Paul. Na si Apostle Paul daw po, lagi siyang nagpapasalamat sa Diyos. Kung meron daw pong calling ang bawat believers today, magpasalamat. Amen? Sabi nga po, kanina, binasa na po natin, pero babasahin ko po uli. Sabi po dito sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. Sabi po is, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Amen. Ang will daw po ni Lord sa atin is magpasalamat. I love po the Passion Translation ng 1 Thessalonians 5:17. Allow me po na ipakita po dyan. Sabi po dito, 1 Thessalonians 5:17. Sabi po sa Passion Translation. Amen? Ay, naka-highlight po ng purple. Sabi po sa verse 18, and in the midst of everything, be always giving thanks, for this is God's perfect plan for you in Christ Jesus. Amen? So, kung meron mo po ako natutunan kay Apostle Paul, mapagpasalamat. Amen? And makikita niyo po mga kapatid, para po magkaroon po tayo ng appreciation, hindi po si Apostle Paul nagsasabi nito ng basta-basta lang. He experienced it firsthand. Ito po yung nangyari sa Acts 16. Ewan ko po if you are familiar po nung story na to, na one time daw po sila Apostle Paul, kasama niya po si Silas, nag-evangelism sila. But during po nung time kasi nila, nag-evangelism sila, speaking na si Jesus is the Christ. Parang matindi po yung persecution, ayaw ng Pharisee. So, anong nangyari po is, sila po ay nahuli. So, ito po yung story na to. Sa verse 16 ng Acts 16, sabi po, now it happened, as we went to prayer, that a certain slave girl possessed with the spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. This girl followed Paul and us. Ang nagsasalita po nito si Luke. Siya po kasi yung nagsalat po ng Acts. And cried out saying, these men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation. And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed. Amen. Hindi po, wala po ito kinalaman doon po sa ating story. Pero alam niyo po, it has been always a question of mine. Bakit si Apostle Paul nainis doon sa sinasabi nung demon-possessed na girl? Ano bang masama doon sa sinasabi ng girl? Sabi daw, habang naglalakad daw po sila Apostle Paul, sinasabihan daw sila na these men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation. Anong mali? Bakit si Paul, sabi daw po sa next verse, sa verse 18, greatly annoyed? To the point na, sabi daw po, verse 18, and this she did for many days, but Paul, greatly annoyed, turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. Alam niyo po, yun po yung tanong ko na anong mali doon sa sinabi ng babae, bakit si Apostle Paul kailangan niyang i-rebuke yung demonyo? Samantalang ang sinasabi ng babae is that, these are the servants of the Most High God. And I love po the revelation. The revelation is this. Yung pong demonyo na nasa babae, tinatry po kay Apostle Paul na ibigay yung glory kay Apostle Paul. Kaya nga, these men.
Parang these men. And Apostle Paul flowing in the Spirit. Alam niyo po yan yung, siguro po, total naman po, we're studying character. One character of Apostle Paul is this. Every time na the glory, yung spotlight na pupunta sa kanya, tineturn niya lagi kay Jesus. And ito po yung nakita po natin kay Apostle Paul. That's the reason bakit kinumand niya tong babae na to. Stop. Because ang focus was the men. These men are the servants of the Most High God. And Paul doesn't want any of it. Kung meron man po tayong one character lesson na pwedeng matutunan kay Apostle Paul through this story, parang yung alam ni Apostle Paul na it's not him, it's Jesus. So that's the reason kung bakit po nirebuke niya. So sabi po sa verse 18, and this she did thou for many days, but Paul, greatly annoyed, turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. Alam niyo po, even up to now, I'm believing po na darating yung time na ibabalik po ni Lord to. Yung, alam niyo po kasi po tayo, pinalaki tayo na kapag nagkokaman tayo ng demonyo, iniisa-isa. And parang minsan, di ba, we have this thinking na kapag deliverance, pahirapan. Look at this. This is Apostle Paul. Alam niyo po yun yung, the girl was greatly demon-possessed. And in just a word, sinabi ni Apostle Paul, in the name of Jesus, I command you in the name of Jesus to come out of her. And he came out that very hour. Amen? So, ganun kagrabe. I know na ibabalik po tayo ng Lord doon. So, tuloy po natin yung story. Verse 19, but when her masters saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the authorities. And they brought them to the magistrates and said, these men, being Jews, exceedingly trouble our city, and they teach customs which are not lawful for us, being Romans, to receive or observe. Then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. So ano daw pong persecution na nakuha po ni Apostle Paul? By preaching Jesus. By lifting the name of Jesus. Ano daw po siya? Binato sa prison. Ano po yun? Yung sila po ay nilagay sa prison. Amen? Tuloy po natin. Sabi po sa verse 24, having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Amen. Yung pong stocks na yan po yung plank ng wood na may butas pong dalawa, and then doon po nakalagay yung paa, doon po nakalagay yung kamay. And then I love verse 25. Ito po yung nakita po natin kay Apostle Paul. Kaya pala siya nagsusulat ng ganito. Sabi po sa account about Apostle Paul, verse 25. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Yung pong hymns na yan is hymnos. Yung binasa ko po kanina, a celebratory song. Pag sinasabi pong hymnos, hindi ito yung hymnals natin ngayon na, alam niyo po yung parang malungkot, na sabay-sabay. Yung original Greek po niya ng hymns is hymnos. Ang ibig sabihin po ng hymnos, celebratory praise to the Lord. I love po yung pagkakasulat. But at midnight, nung time na pinakamadilim, yung time na pinaka-problematic, yung time na, yun po yung ibig sabihin ng midnight, yung time na parang wala kang makitang liwanag, wala kang makitang daylight, walang hope. Ano daw pong state na tagpuan si Apostle Paul? They were praying and singing hymns to God. So yung binasa po natin kanina na Ephesians chapter 5, sabi, redeem the time because the days are evil. At paano mo daw i-redeem yung time kapag yung days are evil? Mangyayari daw yon when you speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs. Hindi siya basta-basta parang gusto lang sabihin ni Paul. It was his lifestyle. It is his lifestyle to give thanks. It was his lifestyle to give praise kay Lord. And we don't give praise. Ito po yung napapansin po kasi natin. Yung pagiging thankful, sometimes it's just a reaction. Alam niyo po yan yung kapag kuwari may nakuha kang sahod,
natanggap ka sa trabaho, nakuha mo yung promotion, may ayuda na nangyari, and then yung ayuda na yan is malaki. Ano po ang meron tayo? Reaction, nagpagpapasalamat. Pero the thankfulness dito ni Apostle Paul is not a reaction, it's a lifestyle. Sabi rito, na even during midnight, during ng madilim, during ng walang liwanag, imagine po, before po ng 25, inotice nila po, yan po naka-flash sa screen. Hindi sila makatulog niyan kasi nakaipit yung paa nila sa stocks. Yung feet daw nila nasa stocks. Yung talaga po nakaipit. It's very uncomfortable. Hindi nila alam kung ano mangyayari sa bukas. But ano daw po ang nakitang ginagawa nila Apostle Paul? They were praying, singing hymns to God. Hymns po, again, is hymnos, celebratory, praise to the Lord. In other words po, giving thanks. So nung sinabi po ni Apostle Paul, yung sa kanina po sa 1 Thessalonians, in everything, give thanks. Hindi po sinabi na kapag maganda ang nangyayari, doon lang tayo magpapasalamat. Or iintayin ko maganda yung mangyari, saka ako magpasalamat. Sabi na po, the will of the Lord, the character ni Apostle Paul is that even kahit pangit pa, nagpapasalamat. Giving thanks. And alam niyo po, makikita niyo po na it's very pasok na pasok po siya sa grace. Alam po natin na pinag-uusapan po na ang tawag po dito, tayo po ngayon sa church natin, we are under grace, we are declaring that, we are declaring po the message of grace po ngayon nasa buong mundo. Pero alam niyo po ba na one way para po ma-distinguish po natin sino po yung lumalakad sa grace at sino po yung lumalakad sa law by this distinction. Grace po, sabi po sa Bible, it's all about demand. Law po pala is demand. Grace is supply. Everywhere po ninyo, pag pinag-aralan po natin yan, makita nyo po na ang pinaka-summary po ng grace and law is that grace is supply, law is demand. Amen? Ang sabi po is this, kapag ang isang tao nakatingin sa demand, puro demand, pagising, ang daming gagawin. Kailangan mo lutuin to, kailangan mo tapusin to, demand. So, since you are looking sa demand, the reaction is complaints. So, makita niyo po, di ba? Na ano po yan? Parang series. Demand, law, it gives demand, reaction sa atin, complaints. So, ngayon makikita mo, pwede natin baliktarin. Pag ang isang tao, nararanasan niya na full of complaints, full of murmuring. Di ba po ito po na lang, yung po mga Israelites nung sila po ay bumabiyahe sa wilderness, ano ang number one na characteristic ng Israelites? Puro complaints. Why? Because they were under the law. They were under demand. So ngayon kaya mo makita kapag ikaw ay medyo pala complain, pala more, pala ano ba yan? Lagi na lang ganito. Ano ba yan ganyan? Ibig sabihin, you are looking sa demand. Ibig sabihin, you're living your life sa demand. Ibig sabihin na ang eyes mo nakafocus sa demand. Now, let's look on the other side. Grace is supply. Pag gising mo ng umaga and you see not the demand, but you see the supply. You see na, yes, nakatambak yung pinggan sa kitchen. Yes, kailangan mong gawin ito sa mga bata. Yes, merong bills na kailangan bayaran. Pero when you see na the Lord is my shepherd, I shall not want. Pag nakita mo na the Lord loves me, na hindi niya ako pababayaan, yes, there's demand. But you see the supply. What is now your reaction? You give thanks. Alam niyo po ba na si Apostle Paul din po mismo nagsabi, kapag ang isang tao daw po pala receive, mapagpasalamat. Amen? It's found po sa 1 Timothy chapter 4. Hindi ko lang po alam kung na-prepare po namin ito. Amen? Ito po yun yung Thanksgiving. Pero samahan niyo po ako, 1 Timothy chapter 4.
Amen. Sabi po dito is this, 1 Timothy 4:4, nilagyan ko po ng highlight. Sabi, for every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving. I love po yung pagkaka-wording ni Lord. When you receive, you give thanks. Tama naman po, di ba? Kapag ikaw ay binigyan ng, ngayon po, uso yung Lalamove, uso yung Lazada, tawag ito, uso po yung may mga padala. Di ba po pag may nagpadala, pare may yung church nagpadala or someone na kakilala mo nagpadala, our first reaction, because you receive, you give thanks. Nagpapadala ka ng pasasalamat through message, nagpapadala ka ng pasasalamat through, tawag po dito, through sa Twitter. So sabi po rito, if your life is a life of receiving, ang result po na ito sa buhay mo, a life of thanks. So, clearly makita niyo po, nung sinasabi po ni Apostle Paul kanina, na ano po yon? Sabi niya na, the will of the Lord for us today is to give thanks. Amen? Actually po, thanksgiving, kanina po na binasa natin, ito po yon. It's from the Greek word Eucharistia. Ang ibig sabihin po ng Eucharistia, a grateful language to God as an act of worship. Alam niyo po ba na giving thanks is an act of worship to the Lord? Amen? Every time you give thanks to the Lord, every time na, Lord, salamat ha. Salamat sa ganito. Salamat sa binigay mo. Salamat sa buhay. Salamat. It's an act of worship. Hallelujah. Woo! Amen? Alam niyo po, may hope po tayo yung mga walang tono. Hindi na po natin kailangan masyadong kumanta kung sakaling wala kang tono. But even just giving thanks is an act of worship. It's the will of the Lord for you, for us. Amen? So kung meron man po ako napatunayan, nakita, kay Apostle Paul, he is very thankful. At in everything, give thanks. And ito po yung dito ko po tayo gustong magtapos. Amen? Dito ko po gustong parang kasi po character study Character study, wala naman po masyado tayong truth na gustong i-unveil. But I just would like to bago ko po basahin to, makikita po natin, alam po ito po yung ni-reveal sa akin ni Lord we are under grace, but nasa sa atin po whether we flow in grace or we flow in law. And it's not whether or not meron po tayong lesson or truth na pinanghahawakan na kaya we walk by grace. Actually po, the malalaman mo if you are walking by grace, see your response. Kung that day you are very thankful, you are walking in grace. Pero kung yung day na yon parang just complain, yun po ang ibig sabihin kasi we're just looking sa demand. And the Lord says, no, I want you to look sa supply. Amen? Hallelujah. Now, dito ko po gustong mag-end. Most probably po, ito kasi si Apostle Paul, natutunan lang niya maging thankful. The greatest example na meron po si Apostle Paul is Jesus. Amen? Noong pong panahon ni Jesus, I know po na you are very familiar po sa story na to. Nung siya po ay nagturo, sinundan po siya ng madaming tao. Sabi daw po ito, 5,000 men. And then, not counting women and children. So, that's additional 10,000. So, 5,000 plus 10,000, 15,000. So, nung nagtuturo daw po siya, tapos after daw po niya magturo for a long time, suddenly nagkaroon daw po ng heart si Jesus na pakainin yung mga tao. And then, nung pinakain daw po, nung gusto daw po niya yun, ano po yun, yung po mga disciples, sabi niya sa mga disciples niya, kumuha kayo ng pagkain para sa mga tao. Then nag-react po yung mga disciples, sabi ng mga disciples, saan kami kukuha? Imagine po, 15,000 during nung time, walang Lalamove, walang Grab Food, walang during nung time po na yun, maggagabi na, sarado na mga bakery. Imagine saan sila kukuha. Kaya po yung tanong po ng mga disciples, binalik nila kay Jesus, saan tayo kukuha ng pagkain? Tapos sumagot po yung isang disciple, sabi, 1 year worth na 1 year na income is not enough para mag-provide ng supply. And then suddenly po, may disciple daw na lumapit kay Jesus, si Andrew. Sabi, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to Jesus, sabi, there is a lad here who has 5 barley loaves
And 2 small fish. But what are they among so many? Totoo nga naman. Alam niyo po kahapon, dinidiscuss ko din po to sa kanila. Sabi ko na kung 15,000 yung mga tao, pagpalagay na po natin 15,000 yung mga yan, so kailangan nila siguro sa isang tao, 3 tinapay each, or gawin natin 2, so kailangan mo ng 30,000 pieces ng bread. Pagpalagay na natin, kailangan mo ng tig-isang isda, so 15,000 na isda. Imagine niyo po to, ang demand na meron si Jesus, mag-produce ng 30,000 na bread, 15,000 na isda. Yung supply na dumating, 5 na bread, 2 isda. Amen? Ang demand is 30,000 na fish, na bread at 15,000 na fish. Ang dumating lang 5 loaves at 2 small fish. Alam niyo po yung pinakita po sa akin dito ni Lord. Sana po wala po ma-offend. Kasama po ako dito. How many times pag tayo nagpe-pray, Lord, tingin naman 10,000. Lord, 15,000. Kasi meron ako kailangan bayaran. May dumating, 500. How many of us, di ba? Lord, kulang. Ano bang meron dito sa 500 na to? Parang, alam mo yung demand. Yung demand sa'yo is 15,000 or 10,000, 100,000, pero ang dumating. Parang tulad kay Jesus, ang laki-laki ng demand niya. Ang dumating, 5 barley loaves, 2 small fish. But look at the reaction of Jesus. Then Jesus said, make the people sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks. Wow. Ang ginawa daw ni Jesus dun sa 5 loaves and 2 fish, given thanks. Could it be po mga kapatid? Kaya nga sabi ni Lord na, in everything give thanks, for this is the will of God. Your thanksgiving unlocks the power of God for you. Hindi po natin tinuloy kanina. Alam niyo po ba yung nangyari kay Apostle Paul? As he was just singing, as he was giving thanks, suddenly daw, during midnight, nagkaroon daw ng earthquake. May tinuturo po si Lord. Anak, the normal reaction pag may problema, you complain, you do this. But the grace reaction, the character ni Apostle Paul, na nakuha niya kay Jesus, nung may 5 loaves and 2 fish lang, to give thanks. Kaya po kanina, nung binasa po natin yung Philippians chapter 4, sabi, pag nag-pray ka daw, sabi daw po, di ba, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Di ba po pag tayo may hinihingi kay Lord, yung, Lord, pengi, ganito, Lord, please, pakisagot naman yung problem, Lord, ganito. But, you know what po, the grace way to pray, you pray in the atmosphere of thanksgiving. Na, Lord, I know you're gonna answer me. I know na, alam ko na, you're gonna provide for me. Yun daw po yung prayer with thanksgiving. Hindi po sinabing prayer lang. Sabi, prayer with thanksgiving. This is what Jesus did. Sabi daw po, verse 10 ulit, then Jesus said, make the people sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000. Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. By giving thanks, na-unlock ni Jesus the power of God. Jesus was setting the example. Jesus was setting how to live life. Jesus was setting, and nung si Apostle Paul na, the one who saw Jesus, the one who had this revelation of Jesus, paulit-ulit sa kanyang mga words, in everything, give thanks. When you receive something, give thanks. Kapag may pinagdaanan ka, give thanks. During midnight, give thanks. Do you want to know the will of the Lord? Give thanks. Do you want to know how to walk in wisdom? Give thanks. A thankful Paul. Amen. Hallelujah. Last na lang po. Balik po tayo kay Jesus. Hindi po namin ito na-prepare ni Grace. When Lazarus po died, and siya po ay
sinabihan na po nung mga sisters po ni Lazarus, si Mary saka po si Martha. Sabi po niya na our brother died, sana pumunta ka dito. Hindi siya namatay. Look at the prayer of Jesus kung paano po na-raise si Lazarus. Amen. Hanapin ko lang po ng saglit lang po. Amen. Okay, ito po. So, tinanggal ko lang po and then ito na po siya uli para po makita po natin. So, once again po, namatay po si Lazarus. Nung namatay po si Lazarus, dinedemand siya. Actually po yun po yung word. Dinedemand po siya nung kanyang ni Martha sa ni Mary na do something. Tapos sabi nga, kung hindi ka sana na late, hindi sana namatay si Lazarus. So nung si Jesus na po, nandun, ito na po yung sinabi niya. Right? Sabi po is this. Amen? Sabi po ni Jesus, then Jesus, again, groaning in himself, came to the tomb, verse 38. It was a cave, and a stone lay against it. Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Verse 41, then they took away the stone from the place where the dead man was lying. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you. Wait. Pinakamatinding prayer na ipagpipray ni Jesus. Do you all agree po with me na the greatest prayer bumuhay ng patay? Amen? Parang sino po sa inyo ang gustong mag-compare? Parang yung prayer mo na mabigyan ka ng pera para sa pambayad ng bill, parang wala sa kalingkingan ng prayer para bumuhay ng patay. Yung prayer para bumuhay ng patay, look at the prayer of Jesus. Father, thank you. Wow. Why? Because Jesus is moving in the spirit of new covenant. Jesus is moving, not seeing the demand. Not seeing the demand na buhayin si Lazarus. He's seeing the supply. And when you see the supply, your response, your reaction, is to give thanks. Ano daw po sabi ni Jesus? Father, I thank you that you have heard me. And I know that you always hear me. But because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. Kanina, 5 loaves, 2 fish para padamihin the prayer of Jesus. Salamat, Lord. Ito po, para buhayin si Lazarus. The prayer of Jesus. Lord, thank you. Could it be na meron pong na-unlock si Apostle Paul nung sinabi niya, in everything, give thanks. This is the will of the Lord for you. Ngayon na evil day, ngayon na pangit, walk in wisdom. How do you walk in wisdom? Giving thanks. Amen. And alam niyo po yan, even po ako na apply ko siya. Alam niyo po yung sabi ko po sa inyo, there are days na pagising ko po, I am papalibutan po ako ng demand. Demand as a father, demand as a pastor, demand as a minister, demand as a man, demand as a husband. And then, alam niyo po yung pag suddenly swamped na ako, I remember, oh nga Lord, in everything give thanks. Kasi po kapag you go sa demand, doon mo makita, minsan you doubt the power of the Lord, you doubt yung movement niya, you doubt if ever it's gonna work. But every time as you switch ka na, in giving thanks, faith naturally rise. My dear brothers and sisters, pakinggan niyo po ako. When you give thanks, you are helping your faith rise. When you give thanks. Alam mo yun, minsan yung parang, na-remember niyo po si King David, sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Do not forget, bless the Lord, and do not forget not His benefits. He knows something. Now when you begin to give thanks, when you go into that area of giving thanks, suddenly, hindi na mahirap maniwala. Suddenly, you are now seeing the supply. So there's a call of the Lord. And alam niyo po na hindi po ito sinasadya.
na ngayon na 2020, na hindi ko pa alam kung kayo ay nawalan ng trabaho, kung kayo ay may pinagdadaanan ngayon. If there's any call of the Lord, give thanks. Pastor Tim, ang hirap eh. Parang hindi mo alam. Hindi mo naman alam na ganyan. Hindi po naman po ako nagsabi. Alam niyo po yung kaya ko din naman po sabihin na I know it. Pinagdadaanan ko din po yan. Pero just look at Paul. Si Paul na lang po. Wag na po natin pansinin yung experience natin. He was in the prison. Madilim na madilim. He was singing, giving thanks. Hallelujah. Amen. So kung meron man po tayong mapag-aaralan kay Apostle Paul, he give thanks. Amen. And siguro po, konti na lang po kasi sakto lang din po kanina. Nag-uusap po kami nila Mami. Ano po yun, yung pag may pinag-pray ka, tapos, Lord, wala akong trabaho, wala akong pera, tapos bilang may mag-aabot sa'yo, 1,000, that's the moment. Or 500 lang, that's the moment you give thanks. Amen? Let's take yung position ni Jesus instead na nung ni Andrew. Lord, ito, may 5 loaves, 2 fish. Ano ba siya dun sa dami? Madami po sa atin, di ba? Parang, Lord, ang kailangan ko ganito, but ito lang yung dumating. Let's take the example of Jesus. He gave thanks. Amen. Wag niyo na lang pong gagawin yung ginawa ni Jesus na hawak mo yung papel, 500 pesos, tapos hahatiin mo sa gitna. Tapos, he broke it and gave thanks. Hindi naman po yung sinasabi, but just, the Lord is releasing His power when you give thanks. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. You see, even yung song, when you give thanks, the weak becomes strong. Let the poor say, I am rich. The poor becomes rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Woo! Amen. Jesus, King of Kings. I know na hindi po ito accident. You are being called by God to give thanks. Bago po matapos tong taon na to give thanks. Amen. To in everything. Hindi mo pagpasalamat yung pangit na dumating. Pagpasalamat mo na si Lord may ginagawa behind the scenes. Pagpasalamat mo na, Lord, hindi mo kami pababayaan. I know that. I am sure. Pinagpapasalamat ko, Lord, na you are my shepherd. Pinagpapasalamat ko, Lord, na your supply will never stop ceasing to flow sa buhay namin. Pinagpapasalamat ko, Lord, na kasama ka namin. Lord, pinagpapasalamat ko na all of these things will be for your glory. Pinagpapasalamat ko, Lord, na you will never fail me. You will never put me to shame. Amen. Hallelujah. Amen and amen. To God be the glory. Pwede po ba tayong mag-bow down heads po natin? I-commit po natin kay Lord. Father God, marami pong salamat for today. Thank you, Lord God, for allowing us to see this character of Apostle Paul na he is a thankful person. Not because it's his nature, but because, Lord God, I know that he has this revelation of grace, revelation of supply. Lord, today, I pray, Lord God, regardless po ng pinagdadaanan naming lahat, Lord, we answer yung call mo, yung will mo for us to give thanks. Tonight, Lord, we would like to give you thanks for the blessings na meron kami. Give you thanks for the protection na binigay niyo po sa amin. But Lord God, more than that, Lord, I remember po yung pinaturo mo sa akin sa Joshua. Na Lord God, if there's anything to remind us of ng love mo, it's a roasted breast. Na Lord God, kung meron man kaming ipagpapasalamat, it's not the material blessing na meron kami today, but the mere fact na you died for us on the cross. Doon pa lang, Lord, madami na kaming ipagpapasalamat. Lord God, doon pa lang, hindi na kami mahihirapan kumuha ng mga excuse para bigyan ka ng pasasalamat. Thank you for dying for us. Thank you for taking away our sins. Thank you for making us whole. And tonight, Lord, I commit to you my brothers and sisters. I bless them. I declare, Lord God, na maranasan po nila na to see your supply,
Lord God, na matapos na po yung pagtingin sa demand. Lord God, right now, makita namin na in everything, Lord, nakasama ka namin. That's why we give thanks. We give you praise. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Thank you, team. Maraming pong salamat po sa inyo. God bless you Din po. po. Amen. Amen. Binibigay ko na po kay Mami yung pong pagsasalita. Amen. Mami, naka-mute yata ikaw. Mute na. Okay na ako, Paul. Okay na, Ma'am. Yan. Hindi ko makita yung iba eh. Ano ba gagawin ko dito? Kuya, pa-disconnect nung nakakonect sa screen mo lang. Sorry po. Here. Okay. Yan. Thank you, Paul. You're welcome, Ma'am. Okay. Thank you po, Pastor Tim. Marami pong salamat sa inyo. God bless you po. Okay, thank you, Tim. Mga kapatid, since po kanina nung binanggit na mapansin natin, naging lifestyle ni Pablo po, ni Apostle Paul, yung pagpapasalamat. At maraming pagkakataon sa ating buhay, may mga kahit little things o big things, naririnig ng Diyos yung ating puso at ating isipan, hindi po ba? No, kung talagang tayo ay grateful doon sa sitwasyon ng ating buhay. Bigyan ko nga po kayo ng ilang segundo na bawat isa po sa atin, ikaw mismo sa iyong sarili, meron ka bang dapat na ipagpasalamat na natutunan mo ngayon sa ating message na ibinigay ng Panginoon Diyos sa atin? Meron po tayong mga times na nagko-complain because sabi nga kanina, dahil demand, maraming mga bagay na dinidemand tayo ng sitwasyon. Pero yung po pala, kinakailangan makita natin, i-shift mo yung iyong focus. Makita mo yung supply ng God sa bawat isa sa atin. Okay po? Will you kindly close all your eyes and then isipin mo ngayon, personally, magpasalamat ka sa ating Panginoon Diyos. Bigyan ko kayo ng time to do that. Hallelujah. Thank you, Father God. Salamat po sa buhay na to na iyong ibinigay po sa amin. Salamat po through the life ni Apostle Paul. Pinakita mo po sa amin na we can walk carefully here on earth by doing po your will, which is giving thanks in everything. Salamat po ng marami sa iyo, aking naman Diyos. Salamat. Thank you. Amen. In Jesus' name. Amen po. Okay. Alright, meron pang nagpipray. Sige po. Yan. Kung meron po kayong gustong i-share sa mga sandali pong ito, pwede pong mag-unmute muna po kayo bago kayo magsalita. Meron po na nagdaang araw, nitong nakaraang linggo, meron po kayong gustong ibahagi na testimony na ginawa sa inyo ng Panginoon Diyos. Yung goodness niya, naranasan mo talaga sa iyong buhay. Sige po. Mag-unmute lang po kayo. Alright. Sige po. Jen. Nung boyfriend ko pa po si Jimmy, yung first husband ko, pinagpipray ko po talaga na maging Christian po yung family niya. Pero talagang nung namatay po siya, parang nilayuan po nila ako. Parang na-blame po ako dahil sa kamatayan niya. Pero sa Panginoon lang po ako, sa Panginoon po ako lagi nagpipray. Maingay po ako dito sa bahay. Kumakanta po ako sa Panginoon. Sumasayaw po ako sa Panginoon. Even po bumili ako ng tambourine. Kasi po, narinig ko noon kay Pastora Cora na ang pag-awit sa Panginoon ay nagbubukas ng pintuan ng langit para po bumaba yung anointing. Kasi po pag kinakantahan ko si Lord, pag down na po ako, lagi ko siya sabi, Lord,
Payakap naman po, ganon. Lagi ko sinasabi. So, dinadaan ko po sa kanta, sa pagbabasa ng Bible. Pray ako ng pray. Pero napakaingay ko po dito talaga. Kinakantahan ko po si Lord. Kasi alam ko na mababago rin po yung pagtingin nila sa akin. Kasi po para kaming nilayuan na po, pinabayaan na po kami. Yun. So, ang sabi ko noon sa Panginoon, Lord, magbigay po kayo ng tao na mamahalin kami ni Princess, na blessing kami sa buhay nila. Yun nga po, tinugon po yan ng Panginoon. Tapos ang akin pong leader, si Ate Millie, sabi niya, Jen, babaguhin din ng Lord yung puso nila, yung pagtingin nila sa inyo. True enough nga po. Kasi ang sagot ko lang po noon doon sa atin niya na, kapag dinaanan mo siguro yung sitwasyon ko, baka maintindihan mo ako. Nung Mother's Day po, namatay po yung bunsong kapatid niya. Kasi po talaga, same cause po, diabetes complication, na stroke po. Then, nabantay po yung mother niya nitong October 9. Pero napakabuti ng Diyos dahil ako po yung napili nila na maging MC po ng program. Yun. Pagkatapos ng program, na-share ko po yung Word of God. Pagkatapos ng program, kinausap po ako nung isa sa asawa ng kapatid. Sabi sa akin, Jen, sabi ni Kuya June, yung nga sa Canada po na Kuya ni Jimmy, kapag wala talagang pastor bukas para sa pag-MC at saka prayer doon sa Everest, pwedeng ikaw na lang kasi kaya mo naman. Nakita namin ng gabing ito na kaya mo. Kasi po naka-Zoom po sila para po doon sa necrological po o yung urology po nung huling gabi. So kinabukasan po, papuri po sa Panginoon kasi nga po, ako nga po yung nag-lead, nag-exhortation po ako ng Word of God. Tapos na-lead ko po sila in prayer ng acceptance. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap-sarap po sa pakiramdam. Sabi ko, Lord, salamat kasi inayos mo. Tapos ngayon po, magkakaibigan kami. Magkakaibigan po kami. Pinaglilid na po nila ako sa mga gawain. Sinabihan po ako nung isang asawa nung kapatid na kung dati, reject sila ng reject. Pero nakikita mo ngayon na tanggap nila at gusto nila na ikaw yung mag-lead. Kaya po, na-lead ko po sila in prayer. Tapos, napag-pray ko nga po yung covering sa pamilya kasi para pong may curse. Kaya purihin po ang Panginoon. Totoo po, sa pagsayaw sa Panginoon, sa pagpapasalamat, makikita mo talaga, gagawin niya po. Alala ko si Apostle Paul, yung diniscuss ni Pastor Tim kanina, nandoon sila sa kulungan na kumakanta sila. No? Sabi nga, yung hymn doon is Celebrate Jesus. Ang naging resulta nun, di po ba, yung jailer na kakilala sa Panginoon at yung kanyang household. So, pag patuloy kang nagpapasalamat sa Panginoon, hindi mo alam, beyond that, merong gagawin ng Panginoon, meron palang salvation. Amen? So, good. Okay. Meron pa po sa inyo na gustong mag-testify bago po tayo magkayo-hiwalay. Okay, Norma. Sige. Alright. Good afternoon po, Sister Cora. Ako lang po natutuwa rin po ako sa Panginoon, Sister Cora, na until now na meron ako mga pinagdadaanan sa buhay, lalo na yung sa asawa ko, kay Hinaro, tatlo lang kami sa sambahayan. Nagkakaroon din po kami ng struggle, mga guguluhan. Minsan sabi ko kay Lord, ano ba itong nangyayari sa akin? Parang sabi ko kay Lord, para Lord na hindi mo ako dirinig sa aking mga panalangin. Ngayon, meron sa aking kinote si Lord doon na ang sabi niya sa 1 Corinto 10:13, yung pag-ibig na hindi na nanaghili, pag-ibig na wala samaan ng loob, walang galit. Pinabasa sa akin ni Lord yung Sister Cora, nabasa ko yun. Sabi ko nga, Lord, tama yung sinasabi mo, no? Ang nakuha ko pang topic, yung sinabi ni Pastor ng linggo, kailangan matured ka. Kasi if you are not matured, yung prayer mo, parang talagang hindi mo mararanasan. Ngayon ko nararanasan, pero ngayon, welcome to God. At
Nasisiyahan ako, Sister Cora, kahit ako'y may mga pinagdadaan ng mga, Dadaan ka yung lang. mga, ano, dadaanan lang, sabi ni Pastor. Huwag mo nang tigilan. Pero Lord, ang nakakatuwa, Sister Cora, yung sinabi ni umaawit din ako kay Lord. Kahit naliligo ako sa banyo, nagluluto, alam din ng mga anak ko, umaawit ako. Nagkakaroon din ako, Panginoon, ng kagalakan at kasiyahan. Kasi sabi ko kay Lord, ang promise ko, Lord, sa iyo, na never ako magda-down, never ako mag-fail. Sabi ko, increase mo, Lord, ang aking pananampalataya hanggang ako ay nabubuhay sa mundong ito. Yun lang po, Sister Cora. Thank you, Sister Norms. Meron pa po sa inyo, bago po tayo and meron pa pong gusto magbigay ng kanyang patotoo. Alright? Lahat po kayo, I believe, sige po. Okay. Let's pray po. Father God, we are so thankful sa iyo po. Sapagkat sa araw-araw ng aming buhay, inaayos niyo po ito. Pagising pa lang namin sa umaga, nararanasan na po namin your steadfast love as your word said it. Na ikaw po, aming amang Diyos, ang siyang tunay na nagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan since yung life mo ang aming ibinubuhay. Ngayon po ay pinaalala mong muli sa amin na we will walk carefully sa mundong ito with your wisdom and understanding. At mararanasan po namin, aming Ama, na ikaw po yung maggagabay dahil sinabi mo po through your Holy Spirit that i-guide mo po kami through Him. At salamat sapagkat meron kang mga salita na ibinibigay sa bawat isa po sa amin, aming Amang Diyos. At merong revelation po na kinakausap mo yung mga pastor, yung mga teachers para i-impart po ano yung ibinigay mo po sa kanila para po sa amin. Ngayon sa hapon pong ito, tunay po aming Ama na bawat isa sa amin ay nagising din sapagkat ikaw ang nagbibigay ng matuwid na paglalakad sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa dadaan pong mga araw na ito, mula po bukas hanggang sa magkita uli kami, na ikaw ay parating kasama po namin. I pray, dear God Father, and declare that your word, that you will fill us by the knowledge of your will. Yan pong iyong kalooban na yan with wisdom and spiritual understanding upang makalakad po kami worthy before you, dear Father God. And thank you po ngayon pa lamang pagkat i-strengthen mo din po kami with all your might according to your glorious power. Salamat din po aming Amang Diyos sapagkat yung mga kapatid namin na merong nararamdaman sa kanilang mga lupang katawan mula ulo hanggang talampakan, hinild mo na sapagkat sinabi niyo po, through the stripe of the Lord Jesus Christ, we are all healed. Ikaw po, aming Amang Diyos, ang patuloy na magkaloob sa bawat isa sa amin noong tinatawag na believing and receiving that healing through the Lord Jesus Christ. At meron pa rin po kami ngayon, mga kapatid, na nakakaramdam, aming Amang Diyos, ng pananakit sa kanilang mga balakang, sa likod, sa talampakan, kung ano man pa po yan, katulad ng binanggit mo, yung healing po, maranasan nila now, in Jesus' name. At kung meron naman po aming Amang Diyos na nangangailangan, ikaw din po ang may sabi sa iyong salmo na hindi kami pagkukulangin sapagkat ikaw yung aming great shepherd na magbibigay sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay ng aming mga pangangailangan na ito. I-meet mo po yung mga needs na yan. Father God, in the name of your Son Jesus, thank you. Thank you so much po sa life na ito na ipinagkalab mo with so much provision and blessing po because you are the grace ng aming buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po sa bawat isa sa inyo. Magandang gabi po. Thank you po. Good night Thank you, po. Te. Good Thank night you po, po. Pastor Tim. Salamat Thank you po. po. God bless po. Thank you and good night. Good night. Good night po. Saglit na. Ay, Mers, kamusta na kayo? Mers, Thank you po, Ate Cora. Thank you po. welcome po. Thank you din po. Hello, Mers. Ate Cora, Yes. Ate Cors, Ay, Rox. happy anniversary. Ay, thank you, Sister Rox. Oo nga pala.
Happy Wala. anniversary. Mga nag-senior moments. Ayan.